Umpisahan na lang po natin dito, mga boss Chipamo sir eh. Oh, NBI ho yan, mga boss Chipamo sir. Ay iba pa ho ito doon sa pag-iimbestiga o doon sa pagbabasa o doon sa pag isa-isa ng mga congressman dito sa mga ipinasa nila na mga Mary Grace Piatos dito sa mga resibong isinumite nila sa COA. Di po ba? Nung una na mga pagdinig ng Kongreso dito sa mga resibong ipinasa ng Department of Education at ng Office of the Vice President, doon niya po natagpuan si Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, yung mga Jukes de Asim, sino pa? Marami pa hong iba. Diba? O eto, mas malaliman po na pag-iimbestiga ng NBI. Ipinisenta ng NBI no, sa pagdinig ng House Committee on Justice. Kaya ho natin nakita doon si Attorney Melvin Matibag, mga kababayan. Ang kanilang findings sa acknowledgement receipt kaugnay ng confidential funds ng Vice Presidente. Kabilang sa findings ng ahensya, ang acknowledgement receipt na tila iilang tao lamang ang nagsulat sa mga resibo dahil sa pagkakapareho ng mga pirma. Alam niyo mga bossing, no? Pwede naman daw po talaga. Maaari naman daw po talaga na gumamit ng mga alias o ng mga nickname. Pwede. Basta ang kailangan, may nakaakibat na hiwalay na envelope upang ipaliwanag kung sino itong mga tao na ito. Di ba? Kaso mukha namang wala po silang ganun eh. Kasi kung meron po silang ganun, malamang ipinalabas na o inihiling nila sa COA na ipakita na din po yan doon sa House of Representatives. Di ba? Hindi ipapakita yung mga pangalan na nandoon sa loob ng envelope. Pero, kumbaga, ika-clarify lang ng COA, meron po silang hiwalay na envelope na isinumite sa amin. No? Pagpapatunay na yung mga tao na nandoon sa resibo ay mga totoo sila. Kaso wala naman din po. Ako ho ay naniniwala. Yan agad ang una nilang ilalabas. Uulitin ko mga DDS. No? Malamang ang gawin ng mga DDS i-cut yung video ni Mark Ramos. Tingnan mo si Mark Ramos, ipinapalabas yung hiwalay na envelope. No? Hindi para ipakita sa publiko yung mga pangalan na nandun. Kumbaga, i-clarify lang o sabihin lang ng COA, opo, meron po silang isinumite, ipinasa na hiwalay na envelope na pagpapatunay na itong mga nasa mga resibo ay mga tao. Ito, si Jason, ayan Jason Reynold, siya si Igitman. Yung ganun ho, mga kababayan. Nako, yung mga paulit-ulit na yan, sila Trixie Angeles, tsaka sila, ano pangalan ng puking ng, ano na yon, na dating NPA, ipagtatanggol pa nila. Hindi pwedeng sabihin yung ganitong mga pangalan kasi delikado, kasi mapapatay. Hindi natin ibig sabihin na ilantad sa publiko. Kailangan lang marinig natin sa COA, meron po silang sinabit na pagpapaliwanag nitong mga tao na ito. At idagdag pa ho natin, mga kababayan, tingnan nyo, yung nakita ng NBI, iilang tao lang din ang sumulat. Iilang tao, tingnan nyo naman po yung mga penmanship. Pare-parehas po, mga kababayan. At tingnan nyo, Jason Bitangkol, ito Jason Bitangkol yung nandito. No? Jason Bitangkol, tapos si Sabel Salaes, kung Sabel Salaes man, ito iba naman po. Lahat sila, mga kababayan, 4 na tao. 1, 2, 3, 4. Kung talagang tao. Iisa yung pirma, ito SSS, SSS, SSS. Di ho ba? 4 na tao, iisa pirma. Dito naman, pumunta naman tayo dito sa kabila. Ganun din, halos parehas, si Heda Claribelita Tamayo, si Jason Reynold, halos magkatugmaho. At hindi lang ho yan, mga kababayan. Madami pa pong iba. Ito pa, sabi ng NBI dito, yung findings nila, there exists
significant similarities in handwriting characteristic and habit between the question and handwritten. Ibig sabihin, mga DDS, pati yung pirma, kailangan dayain nila. Pag kinakailangan ng pirma o nung nag-receive, kailangan yung mismong tao na yun, yung nag-receive. Kaso pare-parehas yun. Ano masasabi niya? Yan yung mga dapat nilang idepensa. No? Kaso parang wala ho, hindi ho kaya. Bakit? Ilan yung lawyer? 16. Pero hanggang ngayon po ba may narinig na tayo? Simula po ba nung nailan ito sa publiko, narinig na po natin? Sabi ni Alonely TV, malalaman po yan, no? Kung may ginawa silang kababalaghan sa PSA. Tingnan nyo nga sa PSA, nung chinek lahat ito, walang marriage certificate, walang death certificate, walang birth certificate. Di ba? Sabi ni Arda yan, gawain kasi yan ni Sara since mayor pa, kaya sanay, but didn't expect ma-investigate dyan. Correct. Ang iniisip ko nga ako, baka hindi pa ho nila ginagawa ito no? Kasi mukhang dati, nung panahon ng airpot niya, walang tanungan portion. Ronald Dizon, good morning. Malatang nasa kabilang panig din ng mundo. Kagaya ko to si asan ba yun? Nawala agad. Ang bilis naman nung si Ronald Dizon di ba? Ayan tingnan nyo mga kababayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ang mga pangalan, Jason Bitangcol, Samson Samuel, Celsa Arrojable, Sabel Salazar. Tingnan nyo po yung pirma nilang lahat. Iisa po. SSS. Eto medyo bumuka lang. Ito bumuka lang. Ito medyo dikit-dikit lang. Di po ba? Ganyan po yung mga panggagago nila. Sabi ni Sir Bench, wala na ang mga DDS. Pati si Attorney Powa ay nabuking na. Ginisa talaga nila si Congressman nila Tinio at Leila de Lima. Hindi may paliwanag. Di ba? Lumulusot. Reimburse daw ho yun mga kababayan. Reimburse daw kapag pumupunta sila doon sa mga patay, etc. At kung saan-saang mga lugar. Yung binigay daw ng Vice Presidente, reimbursement daw po yun doon sa kanyang mga nagagastos. Si Bot, nandiyan na din po. Ngayon, simple lang po, pero isa pa lang po ito, mga bossing Isa pa lang po ito sa kinakaharap ng Vice Presidente, mga bossing, na dapat nilang ipaliwanag. Kung idadagdag mo pa yung bribery, meron din pong doon, tao na gustong magpatunay na meron siyang natanggap 25 mil sa puting sobre. Idagdag mo pa, ito ang pinakamabigat para ho sa akin. Idagdag mo pa yung pagpapapatay kay Pangulong Bongbong Marcos, asawa ng Pangulo, at sa pinsan ho ng Pangulo. Yun ang pinakamahirap po, mga kababayan, na idepensa. Di ba pinatawag na din po sila ng NBI dati para magpaliwanag? Yun pa lang ho, mga bossing No? Pabor na po sa kanila yun. Para maipaliwanag nila sa taong bayan na hindi naman po talaga namin o hindi talaga gustong ipapatay o pinagbabantaan ng Vice Presidente si Pangulong Bongbong Marcos. At least maririnig na mamamayang Pilipino ho. Di ba? Pero mas pinipili po nila na hindi magpaliwanag.